Magandang araw po. Narito na naman ang inyong lingkod na si Maestro Honorio. At maraming salamat po sa mga tumatangkilik ng YouTube video at ng YouTube channel ni Maestro Honorio. Maraming salamat po at manatili kayong sumusubaybay sa ating mga i-upload na YouTube video sa taong ito ng 2024. Ang ating tampok na playlist ay ang Prediksyon 2024. Nitong nakaraan ay ipinakilala natin ang mga swerteng zodiac sign sa taong ito ng 2024 at nilagyan natin ng mga dahilan kung bakit sinuswerte ang bawat zodiac sign. Dahil may nagtatanong, bakit daw iba-iba ang swerteng zodiac sign sa iba't ibang YouTube video na napapanood nila? Ang sagot ay simple at eksakto. Tandaan natin, para malaman ang swerteng zodiac sign ay inaanalisa ang pasok ng mga auspicious planet sa birth chart or natal chart. Kapag ang napanood nyong YouTube video walang dahilan kung bakit swerte ang ganitong zodiac sign, ay maaaring hindi legit. Kailangan ang pag-aanalisa sa astrology ay kabisado mo ang kahulugan ng mga planeta, lalo na ang auspicious planet na Jupiter at Sun at Mercury at Venus. Tandaan natin na kung nasaan si Jupiter sa taong ito ng 2024 ay yun ang tiyak na suswertihing zodiac sign. At muli ko sa inyong binabalita na si Jupiter ay nasa Taurus nitong nakaraang 2023. At kaya masasabing si Taurus ang magiging napakaswerteng zodiac sign nitong 2023 hanggang 2024. Kaya lang pagdating ng May 25, lilipat na si Jupiter sa zodiac sign na Gemini. Kaya ang Gemini naman ang magiging pinakamaswerteng zodiac sign mula sa taong 2024. Kaya nararamdaman ng mga Gemini hindi pa man pumapasok ang May 25, 2024 ang kanilang mga swerte. Nililinaw natin yan upang hindi kayo maligaw sa panonood ng mga YouTube video. Tandaan nyo, ang lahat ng bagay ay may dahilan at may kasagutan na ang tanong na bakit. Bakit ba swerte ang ganyang planeta? Kaya, o ang ganyang zodiac sign. Kaya bukod sa Gemini na may ruling planet na Mercury, ang isa pang suswertihin ay ang Virgo. Dahil makakatanggap din siya ng biyaya pagpasok ni Jupiter sa Gemini na may ruling planet na Mercury. At hindi yan ang topic natin ngayon, kundi bibigyan ko kayo ng libreng weekly horoscope. At sa mga nagnanais na magpaanalisa ng kapalaran, libre nyo lang yung matatanggap kung kayo ay manonood sa Bulgar TV tuwing ika-7 hanggang ika-8 ng gabi sa araw ng Sabado. Sa nasabing Bulgar TV ay mapapanood nyo ng live ang Date kay Maestro. At kasama natin si Miss F. Ina-announce natin yan upang malaman nyo instantly o agad-agad kung ano ang inyong magiging kapalaran habang inaanalisa natin ang mga kapalaran ng nagpadala ng email sender sa Date kay Maestro Live sa Bulgar TV. Pwede kayong mag-comment. I-comment nyo doon habang nanonood kayo ang inyong mga katanungan at birthday. Sa pamamagitan ng astrology at numerology ay aanalisahin agad-agad ang inyong kapalaran. Kung comprehensive na pag-aanalisa ay mag-join kayo sa Bulgar TV Date kay Maestro Live tuwing araw ng Sabado 7 to 8 p.m. At kung paano kayo makaka-join ay mapapanood nyo rin sa nasabing programa. At siyempre sa mga naghahanap ng ika-4 na aklat
ni Maestro Honorio Ong. Ito po'y available sa pahayagang Bulgar na matatagpuan sa 538 Quezon Avenue, Quezon City. Ang tanggapan ng pahayagang Bulgar ay mismong sa harapan ng Santo Domingo Church. Kitang-kita yung nakasulat na Bulgar sa nasabing opisina ng Bulgar. At upang malaman nyo ang iba pang detalye kung paano kayo makakabili ng ika-4 na aklat ni Maestro Honorio Ong, ay pwede rin kayong tumawag sa pahayagang Bulgar at bumili ng Bulgar newspaper sa mga stand. At ngayon, sa mga hindi pa nagsasubscribe sa YouTube channel ni Maestro Honorio Ong, mag-subscribe na kayo dahil sa prediction 2024, ang susunod nating tatalakayin ay ang mga swerteng petsa ng bawat zodiac sign. At pagkatapos ng mga swerteng petsa ng bawat zodiac sign, tatalakayin din natin ang pinakaswerteng numero sa taong 2024. Paano ba nalalaman ang swerteng numero? Ayan ang pag-uusapan natin sa susunod pang mga YouTube video ni Maestro Honorio. Pansamantala, kahit wala pa rin si Cordapia, ay makakatanggap kayo ng libreng weekly horoscope. Sa weekly horoscope na to, sa linggong ito, na katapusan na naman ng buwan ng Pebrero at papasok ang summer, ang unang linggo at mga unang araw ng Marso, ay malalaman ninyo ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, career, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang swerte kayong matatanggap sa mga huling araw na to ng Pebrero at mga unang araw ng Marso. Kaya nood na! Weekly Horoscope, February 25 to March 2, 2024. Aris, silang isinilang mula ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril. Swerte ka sa panahong ito na papasok na ang tag-araw. Kaya dapat lalong mag-ingat ang mga taong inggit na inggit sa iyo dati pa, dahil hindi nila maubos maisip kung bakit ang swerteng gusto nila ay sa iyo napupunta. Ang mag-aarapan nito habang patuloy silang naiinggit at lihim na naninira sa iyo, hinding-hindi sila dadatnan ng swerte. Dahil ang lahat ng magagandang kapalarang ito na dapat sanay sa kanila ay sa iyo pa mapupunta. Mapalad na kulay ang red, maswerteng numero: 6, 15, 19, 24, 37, at 45. Taurus, silang isinilang mula ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo. Sa linggong ito, may darating. Yung magsuot ay simple lang, pero siya ay mayaman. Kung magsalita ay matipid, pero siya ay maraming nalalaman. Ito ang pangunang impormasyon tungkol sa isang taong padala ng langit na maghahatid sa iyo ng magandang kapalaran. Nasa sa iyo ang pagpapasya kung siya ay gugustuhin mo at tatanggapin sa iyong buhay. Mapalad na kulay ang burgundy, maswerteng numero:
7, 14, 23, 34, 43, at 45. Gemini, silang isinilang mula ika-21 ng Mayo hanggang ika-21 ng Hunyo. Nagbabalita ang buong linggong ito na bukas ang bintana ng langit para sa iyo. Ito rin ang araw na ang nawala sa iyo ay mapapalitan ng mas marami at mas malalaking mga premyo na hindi mo maubos maisip sa sobrang ganda. Bilang pasasalamat, dalawin mo ang iyong mga kakilala na kapuspalad at mamudmud ka ng mga biyaya sa kanila. Mapalad na kulay ang silver, maswerteng numero: 3, 12, 24, 33, 37, at 43. Cancer, silang isinilang mula ika-22 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hulyo. Sa linggong ito, huwag mong sarilinin ng problema at mga alalahanin. Sa halip, pakinggan mo ang mga suwestyon ng ilang malalapit sa iyo. Ang payo nila ay makatutulong sa iyo upang lalo pang umangat ang iyong kabuhayan hanggang sa tuloy-tuloy ka ng umasenso at yumaman. Mapalad na kulay ang maroon, maswerteng numero: 4, 10, 24, 34, 40, at 44. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Sa linggong ito, habang umiinit na ng umiinit ang kapaligiran, may papabor sa iyo. Papaboran ka ng nasa itaas mamayang gabi, kasabay ng patuloy sa pagbilog ng buwan sa langit. Humiling ka, makikita mo anumang bagay ang hilingin mo, lalo na kapag may kaugnayan sa salapi at materyal na bagay, ay agad-agad na mangyayari at ipagkakaloob sa iyo. Mapalad na kulay ang lilac, maswerteng numero: 6, 19, 25, 29, 35, at 43. Virgo, silang isinilang mula ika-23 ng Agosto hanggang ika-22 ng Setyembre. Sa linggong ito, mapapabilang ka sa mga kakaunting nilalang na paulit-ulit na makararanas ng masarap na buhay. Kaya hindi nakapagtatakang ang maliit at malalaking swerte ay paulit-ulit na dating ng dating din sa iyo. Kaya naman dapat lagi kang magpasalamat sa nasa itaas sa pamamagitan ng madalas o araw-araw na pagdarasal. Mapalad na kulay ang pits, maswerteng numero: 4, 10, 28, 34, 38, at 41. Libra, silang isinilang mula ika-23 ng Setyembre hanggang ika-23 ng Oktubre. Sa linggong ito, nasa mataas na level ang iyong likas na gayuma.
At upang mapatunayan mo, ikaw ay hinahamon na makipagkita sa iyong kursunada. Isa lang ang magiging resulta. Agad-agad, mai-inlove siya sa iyo. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero. 1, 15, 19, 29, 37, at 42. Scorpio. Silang isinilang mula ika-24 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Nobyembre. Muling matatala sa iyong aklat ng kapalaran na maswerte ka sa linggong ito. Sobra kang sasaya, kaya makakalimutan mo na ang iyong pangako sa sarili na mag-iipon ka para sa hinaharap at para sa iyong kinabukasan. Mapalad na kulay ang emerald green. Maswerteng numero. 2, 8, 11, 21, 36, 41. Sagittarius. Silang isinilang mula ika-22 ng Nobyembre hanggang ika-21 ng Disyembre. Kung magagawa mo, mamasyal ka sa lugar na kung saan iyong naranasang sumaya at pagkatapos ay mamili at mag-shopping ka upang ang mga problema mo ay iyong matalo. Sa pamamasyal at pagsya-shopping, tuloy-tuloy na uling maaakit mo at maglalapitan sa iyo ang mga swerte at magagandang kapalarang may kaugnayan sa karir at material na bagay. Mapalad na kulay ang violet. Maswerteng numero. 9, 18, 24, 34, 42, at 44. Capricorn. Silang isinilang mula ika-22 ng Disyembre hanggang ika-19 ng Enero. Papasok na ang panahon ng tag-init. Ganito ang ibig sabihin nito hinggil sa iyong kapalaran. Kitang-kita sa bolang kristal. Magniningas ang hangarin mong umasenso ng umasenso hanggang sa maabot mo ang iyong mga ambisyon. At sa bandang huli, hindi lang ang ambisyon mo ang iyong maaabot. Gagantimpalaan ka rin ng langit ng ubod-laking pagyaman. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero. 8, 14, 23, 27, 37, at 45. Aquarius. Silang isinilang mula ika-20 ng Enero hanggang ika-18 ng Pebrero. Sa linggong ito, malalayong lugar ang iyong mapupuntahan. Iba't ibang bansa rin ang iyong mararating. Huwag mong sayangin ang mga pagkakataon. I-enjoy mo ang life at i-enjoy mo rin ang mga paglalakbay at pamamasyal na gagawin. Mapalad na kulay ang orange. Maswerteng numero. 6, 18, 25, 27, 39, at 43. Pisces. Silang isinilang mula ika-19 ng Pebrero hanggang ika-20 ng Marso. Sa panahong ito ng tag-araw, inaanyayahan at inuutusan ka ng kapalaran na makibahagi ka sa paglilinis at pagpapaganda ng inyong bahay. Alisin mo ang mga luma at sira-sira ng bagay at palitan ng bago. Kapag nagawa mo yan, makikita mo
Sa linggong ito, makaasa ka na ang mga magagandang kapalaran ay mabilis na mapapasa iyo, lalo na ang may kaugnayan sa damdamin at aspetong may kaugnayan sa salapi. Mapalad na kulay ang blue, maswerteng numero 5, 16, 21, 29, 32, at 45. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video at sa mga nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorio. Bakit kailangan niyong mag-subscribe at lagi ko kayong inaanyayahang mag-subscribe sa YouTube channel ni Maestro Honorio? Dahil napakahalaga na matutunan niyo ang pag-aanalisa ng kapalaran. Ano naman ang mapapala kapag natutunan ang pag-aanalisa ng kapalaran? Maiga-guide mo ang sarili mo kung bakit dumaranas ka ng problema. Kung bakit nagkakaroon ng mga balakid ang pangarap mo. Sa totoo lang ay natural lang pala yun sa bawat kapalaran ng tao. At kung ang mga balakid at problema ay dumarating talaga sa buhay ng tao ay kailangan mong malaman kung kailan aalis ang mga mapangit na planeta. Kung may auspicious planet ay may hindi rin kagandahang planeta. Ang lahat na yan ay tinuturo ni Maestro Honorio kung ano mga tamang timing. Kung kailan ka mag-a-abroad, kailan ka mag-aasawa, kailan ka mag-a-apply ng trabaho, kailan ka lilipat ng karir. Dahil nakikita yan, hindi lang sa birth date at numerology. Nakikita rin sa guhit ng palad ang tungkol sa career line, sa travel, sa pag-aasawa at sa relationship. Ang lahat na yan ay itinuturo ni Maestro Honorio upang magabayan kayo na mas madali ninyong matahak ang matagumpay at maligayang buhay. Nasa playlist po natin ang tungkol sa palmistry o guhit ng palad. May playlist tayo na numerology o tungkol sa mga birth date. At syempre yung basic na lagi nyong alam, may playlist din tayo tungkol sa 12 zodiac sign o mga swerteng horoscope. At hindi lang yan, in term of psychology, ay meron din tayong pag-i-interpret ng panaginip. Kung bakit ba kailan ka natutulog ay biglang darating sa iyo ang iba't ibang sitwasyon at karakter sa panaginip mo na wala ka abog-abog. Samantalang tulog ka. Ang totoo, dalawang klase. Ang tao sa loob ng pagkatao mo o ang personality ay dual. Isang laging gising na ang tawag ay conscious self at isang laging tulog na si unconscious self. Pero kadalasan akala mo tulog si unconscious self pero siya ang nakikisawsaw at nakikialam sa iyong buhay. Kaya gustong-gusto mo magtagumpay pero hindi mangyari. Gustong-gusto mo magkaroon ng masaya at panghabang buhay na pag-asa o pamilya pero hindi nangyayari. Gustong-gusto mo yumaman pero hindi nangyayari. Bakit? Sapagkat may unconscious self sa loob ng ating pagkatao. At inaanalisa yan sa pamamagitan ng dream interpretation na meron tayo diyang playlist. Mayroon ding pag-aanalisa ng unconscious self sa pamamagitan ng graphology o handwriting at signature analysis. Napakarami nating playlist na mapapakinabangan nyo para lalo pa kayong magtagumpay at umunlad sa buhay. Ang lahat na yan ay ipinagkakaloob sa YouTube channel ni Maestro Honorio. Kaya pag wala kayong magawa, puntahan nyo ang ating mga playlist at napakalaki ng maitutulong sa inyo yan upang mas madali kayong magtagumpay at lumigaya sa buhay. Muli, hanggang sa susunod, sa ngalan pa rin ni Cordapia, magkita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.